pagmasdan ang bahay. Kung ano na ngayon at kung ano yung dating bahay. O, pagmasdan natin. Halos tayong lahat ay hindi makapaniwala sa nakikita natin ngayong bahay na parang guni-guni lang siya. Hindi ko nga alam eh. Hipuin nyo nga po, Nay. Kasi hanggang ngayon parang hindi pa ako naniniwala na ganito ang bahay ni Ate Gemma. Talagang... Hipuin nyo, Nay. Baka mamaya, invisible, ganunin nyo kung talagang bahay. Totoo? Bakal talaga siya. Bakal talaga. Sige nga po, hampasin nyo konti. Bakal na. Talagang grabe no. Grabe no. Ang ganda na. Oh, samantalang dati ay Gagan-ganan mo. tapos nung pumasok tayo, anong ginawa natin? Ganyan-ganyan. Pag ganyan-ganyan tayo, 'di ba? Para tayong mga kawatan na dahan-dahan yung lakad dati, baka maabutan tayo ng marinig tayo, pero ngayon no. Grabe oh. Hindi mauga-uga, Nay. Oo, ma'am. Di mo sukat akalain, Nanay Irma, no? Kaya nga, ma'am. Grabe. Kay butin lang mabait ang anak nyo. Sabi niya, kay mamang na lang yan. Tapos ito sa amin. Sabi niya sa akin. Hindi na, ma'am. Okay kami na dyan. Sila na dito. Kasi Hindi. marami. Hindi marami sila, ma'am. Sabi kami kasi- dalawa lang kami. Oo. Opo, sabi kasi ni Ate Gemma, total mga bata pa kami at mga senior na sila ni Mamang, ipa-experience ko sa kanila yung magandang bahay. Yun ang sabi ni Ate Gemma. At marami na rin akong pagkakautang sa nanay ko dahil para nagpaparinig na ang nanay ko, sinisingil na ako sa mga kautangan ko. Kaya ang ibayad ko dito na. Siya, hindi, ma'am. Hindi ako naniningil, ma'am. Di ba? Kuya Jandre, ang ganda ng smile-smile natin ah. Maganda na yun, Ha? ma'am. Joke-joke lang yan ah. Oo nga, biruin mo. Oh, Ang ganda ng natin ah, smile-smile habang pinagmasdan ang bahay nyo, pati yung mga bata. Di ba? Siyempre ma'am, hindi naman kami makakabili ng mga materyales kung Ha? wala sa Ate Jean. Maraming? langgam ko ng mata. Langgam. Kuton ko. Akala ko kuto. Ano yan, Ate Gemma? Siyempre ma'am, hindi namin na... Ba't kamot ka ng kamot? Hindi ma'am, yung Yung mga nagtatanggal. Huwag mo siyang... Makati kasi, hayaan mo lang ha. Naalis na kasi. Oo. So, anong sabi mo, Ate Gemma? Siyempre ma'am, hindi namin na yung bahay namin na hindi kami makakabili ng mga kung ganito na mga materyales talaga kung kami lang talaga. Hindi namin talaga maano yan ma'am. Kung hindi sa Ate Gina, hindi ko na rin namin makikilala ma'am. May mga taong kasangkapan na nagdugtong-dugtong para maisalba ang bahay at buhay mo. Yun yung pinaka-importante. Kaya napaka-bless mo talaga, no? Na may mga taong ginamit ng Panginoong Diyos para sa dalawang bagay, no? Lalong-lalo na yung buhay mo. Yun ang pinaka-importante. Lahat nagulat, nagulat yung iba. Lahat nagulat dahil sabi grabe talaga no, ang bait ng Diyos. Pag kumilos ang Panginoong Diyos, talagang bonggang-bongga. Dahil alam niya na may problema palang dapat sulbahin na naging okay na ngayon at may bahay pa, kumbaga, no? So, yun ang mga ng mga tao ngayon. Lahat ng mga natin, manonood, mga sponsors natin ngayon, yan ang kanilang kaligayahan na dumating tayo, na nandyan si Ate Gina, nandyan ako, nandyan yung sponsors natin, nandyan lahat, pinagsama-sama para mabigyan ng ng bagong buhay. 'Di ba? Tama po, Nanay Irma? Tama? Tama, Ate Gemma? Kayo naman. Anong naisip mo, Nanay Irma, na nakita mo halos matumba na, pero ngayon ganito na. So ano yung nasa isipan niyo po ngayon, Nanay Irma? Wala, ma'am, sa isip ko, ma'am. Basta nagpapasalamat ako, ma'am, kung hindi dahil sa inyo, ma'am, hindi sila makakabahay ng ganito. Ma'am, at saka yung mga sponsor na sumuporta sa kanila, sa inyo, ma'am. Kung hindi dahil sa inyo, yan, kaya maraming salamat at tinulungan nyo ang aking anak.
Kumbaga, hindi ka na rin mamroblema ni Ate Gemma sa kalagayan nila dito. Oo, ma'am, nun talaga, grabe, pag lalo na, Hindi ka na mag-alala, kumbaga. oo, ma'am, kung saan kami pumupunta, pag lalo na may bagyo, ay Diyos ko, hindi, yung lahat ng mga gamit namin, ma'am, linalagyan ko ng supot yan, talaga may phobia na ako, ma'am. Para just in case na alis na kayo, kumbaga. Oo, yung ano, ma'am. Lilikas kayo. Oo, Oo, ma'am. ma'am, ganun kami. Ganun ako Kasi talaga, ma'am. Yung bahay namin, Pag nalaman kong may bagyo, nakasupot na yung mga damit, mga unan, damit namin, ma'am. Bakit sa kayo pupunta? sa kabilang bahay na. Lilikas na Oo, kayo. ma'am. Tapos yung bahay nila sa kabila, naalis din yung bubungan. Di bale, nakatayo kami. At least, hindi kami nabasa. Ganun lang. Pero Importante. ngayon, hindi na iisipin, di ba? Oo, ma'am. Ikaw naman, Ate Gemma, kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Ate Gemma, kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon na pagbalik mo galing sa hospital, tapos dadatan mo dito, ay ganito na yung hitsura ng bahay mo? Siyempre, ma'am, nung hindi pa ganito yung bahay ko. Tapos ngayon, pagbalik ko, malaki. Malapit nang matapos. Nakita mo na. Opo, ma'am. Kaya pala, nung dumating ka dito, excited ka na Yung excited. iikot dito sa bahay mo. Opo, ma'am. Diba? Napakabait ng Kaysa yung bahay ko na dati na maghawak. Hawakan mo pumasok. Manalangin mo na sa Panginoon, magpapasalamat din mo. konting uga mo lang, yumuyog-yog na yung bahay mo. Di ba? Nakakatakot. Baka tuluyang Igaganon mo lang yung Diyos ko po. Ayan, Diyos ko. konting lang, mahulog ka na, no? Pulutin ka doon sa ilalim ng Silo. silong. Kaya mahirap talaga, no? Mahirap maging mahirap. Oo, Pero ma'am. kailangan lang talaga is tiwala lang at huwag mawalan ng pag-asa dahil habang nabubuhay mayroong pag-asa. Nanay Irma, di ba? Oo, ma'am. So katulad ngayon, hindi naman inasahan na mangyari to sa buhay niya. Oo nga, ma'am. Kayo po ba minsan ay inasahan nyo na ganito mangyari sa buhay ni Ate Gemma? Hindi. Oh, di ba? Kaya lang, syempre, kapag para sa iyo ay talagang para sa iyo yung biyaya, Oo, ma'am. Tama. 'di ba? Hindi porke mahirap ka na ay habang buhay ka na maghihirap, Oo. 'di ba? Basta kumayod ka lang. Basta kumayon ka. Ganun. Gawa ka ng paraan, no? At tuloy-tuloy ang buhay, huwag Oo, mawalan ng ma'am. pag-asa, magtrabaho, At higit sa hindi- lahat magdasal. Oo, ma'am. Yan ang Tama. pinaka- Yun ang importante. Oo, ma'am. Kayo po na, ano po yung dinadasal niyo po na tuwing gabi? Ma'am, nagpapasalamat sa Panginoon sa mga lahat ng biyaya, gano'n, sa mga kinakain, gano'n, ma'am. Ano pa? Bukod pa doon, ano pang pinasasalamatan niyo? Sa mga taong mga tumulong, kagaya niyo, ma'am, gano'n. Ano pa? Marami pa. Ano pa? Ma'am, marami, ma'am. Oh, ano Marami. po? Basta marami mo dinadalangin. Tulad ng halimbawa, Ni madam mo. Ay, dahil siyempre, tulad ng halimbawa, tapos ka nang kumain, tapos matulog ka na, o bago ka matulog, di ba? Usually, Oo, nagdadasal ma'am. tayo. So, ano yung mga lagi mong dinadasal talaga, Nanay Irma? Ma'am, nagdadasal ka pag matutulog, ma'am. Siyempre, bago matulog, anong Dasal. ginawa mo nung hapon? Nagluto ka muna, kumain, Oo, tapos ma'am. kumain, magpahinga. Ganun. O, paliwanag natin, para yung mga kabataan na nanonood sa atin, alam niyo yung mga ginagawa natin mga matatanda. O, ano? Pag nakaluto na ako, ma'am, kakain na kami. Pag tapos na kaming kumain, yan, yung nanonood kami ng TV. Katapos, magpipray ako bago ako matulog. Yun lang, ma'am. Anong mga klaseng pray po yun, Nay? Yung madalas mong pinipray o hinihingi o pinapasalamatan? Anong mga ano yun? Na malakas ako, ma'am. Yan. Ayan ang ano mo. Ano sabi mo sa kanya? Na hindi ako magkakasakit, gano'n na. Yun. Pagkatapos mag-pray, Mahiga, ma'am. mahiga na. Oo, ma'am. Tapos magdasal ka ulit. Ay, hindi na, ma'am, Hindi na, ma'am, Matutulog na nga, ma'am.
Ni madam. Hindi na matutulog. Magdasal ka ulit ang buong si tatay. Ni madam talaga. Hindi. Hindi man. Ha? Magdasal ka tapos ang buong Wala na, ma'am. Matutulog na. matulog yan. na. Matulog na. O sabi mo, minsan ka natulog ka, patulog-tulog ka na lang, tapos bigla na lang ano. Matulog na rin siya, mama. Hindi naman ako. Natulog na. Kunwari. Kunwari nagtulog-tulogan ka Oo, ma'am. Tulog-tulogan na para matulog na rin. para matulog siya. Pero paano pag ikaw naman ang nangailangan? Ay, hindi, ma'am. Ay, hindi talaga. Hindi. Oo, ma'am, hindi. Ayos. Si tatay naman na magtulog-tulogan. Ay, hindi, ma'am. Ha? Hindi. Si tatay lang. So ikaw naman, Ate Gemma, anong noon na yung bahay mo dito, pag natutulog kayo, ano naman ang mga pinipray mo? Siyempre, ma'am, nagpre-pray po ako na sana malakas kami lagi, hindi kami nagkakasakit. Sana mapalitan yung bahay namin kahit maliit man lang, at least. Yung simple lang, ma'am, na pagtulog. Safe kayo. Safe kami na pamilya, ma'am. Ganun lang po, ma'am. Tapos, yung asawa ko din, na gabayan din niya na sa trabaho niya, hindi siya magkakasakit. Kasi siya lang yung nagtatrabaho sa amin at nangangailangan ng pangangailangan namin, ma'am. Yun, ma'am. Isang hiling ko lang na pinapanalangin yung mga anak ko na sana mag-aral silang mabuti. Yun lang, ma'am. Saka huwag kalimutan sa araw-araw dalangin na yung binigyan pa ng buhay araw-araw. Tama. Diba na nagising pa tayo Oo, ma'am. sa araw-araw nating pamumuhay. Yun ang magandang regalo na natanggap natin araw-araw, na nabubuhay ka sa araw-araw. Diba? Malakas ka. Ngayon, Ate Gemma, anong mensahe mo ni nanay mo na talagang sa buhay mo na kahit sobrang hirap, ganun ang bahay mo, pero nandyan ang mama mo na laging nakahanda, hanggat ngayon na natuwa na ang nanay mo, na mayroon ka ng bahay, na todo suporta pa rin sa'yo, hanggat nagkasakit ka na nandyan pa rin ang number one ang nanay mo na nag-aalaga sa'yo, nagmamahal sa'yo. So, anong mensahe mo naman kay mama mo, Ate Gemma? Siyempre, sa mama ko, maraming salamat sa lahat ng tulong niya sa akin. Kahit na walang-wala kami, binibigyan niya pa rin kami. Kahit konti, pero malaking tulong na sa amin yun. Kahit na wala kami, hingi kami sa kanya, hingi kami ng pera o bigas man dyan, binibigyan pa rin niya kami. Kaya maraming salamat kay mama ko. Yan lang. Talagang si mama mo ang takbuhan mo. Opo, ma'am, yun talaga, ma'am. Kasi pag walang pera yung panganay ko, ma'am, na pagpasok, hingi ako ng pera niya na paggastos niya papunta sa pag-aaral niya, ma'am. Hihingi ako ng 100. Yun, ma'am. Hindi, kumbaga, hindi nagsasawa si mama mo. Walang Hindi. reklamo, Hindi, wala kang ma'am. narinig na salita. Wala, ma'am. Di ba? Yun ang napakadakila mo kasi may nanay kang sobrang magmahal, na lahat ng daing mo ay nakakaunawa at walang sawang magbigay sa'yo, umunawa sa'yo at sumuporta sa mga anak mo na nandyan lagi. Opo, ma'am. Kaya halata naman talaga kay Nanay Irma. So ngayon naman, Nanay Irma, na siyempre minsan lang to masabi at marinig mo galing mismo kay Ate Gemma, no? Ano ngayon sa pakiramdam na yun, na yung bang sobra-sobra yung pasasalamat ang anak mo dahil yung suporta at pagmamahal mo ay nandiyan sa kanila, na minsan lang din yung marinig mo, ha? Siguro ngayon mo lang yan narinig na salamat kay mama, salamat yung ganito, no? Dahil meron namang iba na hindi showy, no? Hindi na pinaparamdam ng ng bongga. Ngayon na narinig mo na lahat ng kabutihan mo na galing din sa bibig ng anak niyo. Anong naramdaman niyo po ngayon, Nay? Na mula noon ganyan ang bahay, tapos ganito na yung buhay na ngayon. Oo, ma'am. Anong naramdaman mo, Nay, bilang isang
nanay na walang sawang pagmamahal sa mga anak na kahit meron ng pamilya. Kaya ma'am, Anong mensahe mo ngayon kay Ate Gemma sa kanya? Na lahat ng mga panalangin nyo na ibinigay na ngayon, natuldukan din ang inaasam-asam. ang mensahe ko lang sa kanya ma'am, yung hindi siya magbabago. Very good. Yun lang, ma'am. Kasi mayroon yung porque Umangat na. hindi Gumanda ma'am, na ang bahay. kahit na gumanda yung bahay ma'am, alam mo, nakikita mo naman yung trabaho ng Mister. mister niya, yung para lang sa kanila gano'n. Kuya pa. Gusto mo na kung ano sila noon, kahit na bago man ang buhay, na bago Hindi siya man ang magbago. bahay, hindi magbabago. Magandang mensahe yun sa mga anak. Oo ma'am, hindi siya Sa nanay doon, sa mga anak. Diyan. Yun lang ang ano mo. Yun lang masasabi mo kay Ate Gemma. Oo, hindi Or siya doon sa magbago. mister niya. Ganyan. Na kahit ano pa man, basta wag magbago. Ganun at ganun pa rin. Hindi sila maano yung makakalimot sa Panginoon na magdasal. Tama. Kasi lahat ng ito ay bigay ng Diyos. Oo ma'am. No? Kumbaga wag lumaki ang ulo, maging ganun pa din kung ano yung dating samahan nyo, kung ano yung respeto, pagmamahal ng bawat isa, yung ugali, kasi yun ang number one. Oo ma'am. Hindi baling yumaman o magbago ang buhay, magbago ang bahay, no problem. O Oo, ma'am. mabago yung lifestyle, okay lang yun. Basta ganun at ganun pa rin yung ugali, Oo na hindi ma'am. nagbabago. Oo, mayroon yung ano nga, nagbabagong ganyan ma'am. Marami, alam ko po yun, Sundara. marami. Oo ma'am, kasi importante, pati yung mga anak, hindi lang ina. At Opo. So, ngayon Ate Gemma, napakagandang sinabi ni mama mo at narinig mo yung sinabi niya na yun lang, wala na siyang ibang kahilingan kundi ay manatiling Gemma pa rin kung ano ka dati, ay Opo, ganun ma'am. at ganun pa rin, Opo, ma'am. na walang mabago, nabago lang ang bahay, oo ma'am. pero ang ugali hindi dapat baguhin. Hindi, Oo, ma'am. Tama. Kasi ang bahay nandyan lang yan, di ba? Pero importante pa rin sa lahat yung respeto at pagmamahal sa isa't isa. Di ba, Nay? Oo ma'am. Diba? So, yun lang. Dahil hindi lang kayo ang naging masaya ngayon sa narating sa buhay niyo, ay talagang lahat ng manunood ay bongga ang kasiyahan. Lalo-lalo na yung ating mga sponsors ay bongga ang kasiyahan na naramdaman nila na ito na ang nakikita sa bahay mo ngayon, Ate Gemma. Kahit nga ako, hindi makapaniwala, Ate Gemma eh. Kahit natitigan ko ngayon, parang nanaginip lang ako, sa totoo lang. Oo ma'am. No, parang nanaginip lang ako. Na ito Pero, yung pagpunta ko dito dati na natatakot akong pumasok. Kaya sa bigat ko baka bibigay. Pero ngayon, Diyos ko miyo, ganito na siya. Lalo na siguro kung matapos na ng bongga, hindi lang yun. Diba? At higit sa lahat ng Ate Gemma and Nanay Irma, maraming humanga sa inyo na mga nanonood sa atin na maganda ang samahan nyo, mababait kayo, no, nagtutulungan kayo. So yung mga inasahan ng tao na yung nakikita, no, at inaasahan ng tao ay sana hindi mabigo at ganun pa rin kayo na hindi magbabago. Kasi bihira lang sa mga tinutulungan ko na mapahanga, no, na mapahanga sila na oh wow, ang ganda naman ng pamilyang yaan, nagtutulungan, ang bait naman ni Nanay Irma, no, talagang ginagabayan niya, tinutulungan niya si Gemma, hindi niya pinabayaan, nandiyan lagi nakasuporta. So ang sarap sa pakiramdam na kahit sabi mo wala kang maraming pera, pero ma'am. pag narinig mo yung mga ganyang puri, parang ang sarap na akala mo ay parang mapera ka na rin. Diba, Nay? Oo. Sabihin sa'yo na, ay, ang bait naman ni Nanay Irma, ay, marespeto, ay, magaling, ganyan-ganyan. So, anong mararamdaman mo pag ganyan ang narinig mo, Nay? Anong masaya? O, diba? So, ibig sabihin na kung anong kabaitan ng magulang kumakabay, nagre-reflect din yan sa mga anak. Kaya ganun ang nakikita natin dito sa pamilya nila ni Ate Gemma and Nanay Irma po, mga kabayan. O, ganun lang. Kasi alam niyo po
minsan ay pag ganitong mga pagkakataon, mga kabay na meron tayong binibigay, hindi maiwasan din po na magkakapatid, nagsisilusan, Oo. no? Nanay, anak, magsisilusan kasi bakit sila lang, bakit ako hindi, bakit sila lang lagi, bakit ako wala, bakit meron sila, yung mga ganun ba. Pero dito mga kabayan ay wala. O merong naiinggit, hindi talaga natin maiwasan, pero ang importante yung naiinggit, kapitbahay lang, or kaibigan lang, or kaanak lang, or mga ganun ba, no? Pero sa kanila ay wala naman. Or kabarangay, yung mga ganun ba. So hindi naman talaga natin maiwasan. Talagang normal lang yon, no? Asahan na natin na may mga ganun. Ang importante na kayo dito na magnanay ay maayos yung pagsasama, yung samahan yung dalawa. 'Di ba? So kayo po nay hindi rin sumagi sa isipan nyo noon na nagsawa na kayo sa katutulong, napagod na kayo sa katutulong, napagod na... Wala naman na. Wala, ma'am. Kung napagod ako, ma'am, hindi ko na lang tutulungan ganun. Hindi, ma'am. Kung mayroon, basta mayroon ako, bibigyan ko yan. Kaya pala minsan ay pumapasok ka rin bilang construction, Oo. sumasama ka dahil sa kagustuhan mo, just in case na lumapit man sa'yo yung apo mo, si Ate Gemma, ay meron kang ibibigay. Yun din mga iniisip mo. At saka yung pag mang pautang man na ganito, ayaw kong sinabing utang. Kasi ang utang, Asahan mo. yung ibabalik sa'yo. Mas mabuti yung Hingi. mang pahingi ng pera. O yun, mas maganda. Kasi wala kang asahan na Oo, ma'am, nababalik sa'yo. balik sa'yo. Panginoon na lang ang bahala. Ganun na. Ganun ako. Ayaw ko yung pautang. Tapos, mahirap kasi pag utang, and then asahan mo na meron, and then umabot ng isang taon, wala pa rin binabalik. Doon magsisimula ang sama ng loob. Oo, ma'am. Mas gusto ko yung yung pahingi. Prangka na Pahingi hingiin ng na pera. lang. Oo, ma'am. Mas Totaling wala maganda kang asahan. Wala pang samaan ng loob. yun. Tama, At ang ma'am. sarap pas pakiramdam kasi nabigyan mo, Yung- natulungan mo. Oo, ma'am. Diba? Lalo kung papasok yung si Rick, si Darang, or yun, binibigyan ko, ma'am. Basta. Nagko-construction kasi si nanay. Sumasama siya ni tatay. No, kaya nga nakita yung si nanay maliksi, no, gawa dito kasi sumasama siya ni tatay nagko-construction. Dahil sa kagustuhan niya na siyempre mayroon pang dumadaing sa kanya, may mga apo siya nag-aaral, no, humingi sa kanya na kahit paano meron din po siyang ibibigay mga kabay. Pero si Tatay Lando ay nakaunawa naman din na no problem sa mga apo niya. Dahil si tatay malumani din magsalita, parang si nanay lang din, no, mabait yung mga mag-asawa mga kabayan. Kaya ngayon ay walang trabaho muna at nakaalala dito kay Ate Gemma mga kabayan, si Nanay Irma na walang sawa, na walang reklamo, na nandyan palagi, no? Kaya yun yung ginagawa ni Nanay pagko-construction para makatulong pa sa mga anak ni Ate Gemma po mga kabayan. Buti nakakayanan niyo po tayo. Oo, ma'am. Kaya na may magdadala mga hollow block. Dalawa yan. Dalawa. Tapos maghala ko ng simento. Alalay ko ni tatay. Magkano din po ang arawan niyo? 500 ma'am. Oh, katulad din dito sa helper. Talagang helper na helper po kayo. Oo, ma'am. Yung pumupunta dito na lalaki, yun ang kasama niya. Ako ang labor nila. Wow. O biro yung mga kabay na. Kaya napakalakas. Kita mo naman, malakas si nanay sa edad niya. Ilang taon na po kay nanay? 56 Oh, ma'am. 56. Napakalakas sa edad ni nanay na 56. So, saan niyo po gustuhin, Nay? Yung construction na may bayad o construction na walang bayad? Tsaka paano man nakakita ng yung tulong ma'am, okay yun. Iba din yung tulong. Mayroon kasing construction din sa gabi, mayroong construction sa araw. Overtime. Saan mas maganda? Yung construction sa gabi o construction sa umaga? Madam. Saan po mas maganda, Nay? Yung construction sa gabi o construction sa umaga? Ma'am, depende naman, ma'am. Hindi, kung kayo ang pipiliin. Kung kayo ang pipiliin, isa lang, hindi pwedeng depende. Isa lang po talaga, construction sa gabi, construction sa araw. Siyempre yung construction, ma'am, siyempre sa umaga. Sa umaga, bakit?
Kasi may sahod. Oo, may sahod yun. Yung sa gabi, Iba naman. madilim, Walang construction, ma'am. Overtime yung... madilim na. Walang bayad, napagod ka pa. Tapos pag wala makain, init pa ulo. Ay, Kaya hindi, doon na ma'am. lang sa ano. May makakain din Hindi. kami, ma'am. Kasi dalawa kami. Yung panggasolina kasi sa swal kami, umuwi kami. Hindi, May ibig kong sabihin, pagkain kung kami. puro lang construction sa gabi, na hindi na po construction sa araw na may bayad, o anong mangyayari no kung puro lang construction sa gabi? Walang kakainin, syempre. Wala, ma'am. Oh. Diba? Tapos, yung mga santo na ang laking puno na yan, inakyat nyo. Oo, ma'am. Nakamunti ka na daw kayo mahulog. Hindi, ma'am. Natatakot silang umakyat doon. Ako Hindi talaga ma'am umakyat kasi muntik nang nahulog yan Pero yung ma'am. mga kabayan Hindi, na, pero kung ako ano. nga nanay, hindi ko kaya yan. doon. So, sa tuktok, ako pumutol Oo. yun. Kaya nga nung umakyat ka ng sinigwelas, natakot ako eh. Pero ang lakas ng loob mo talagang kitang-kita na sanay kang umakyat ng puno. Huwag nyo nang ulitin sunod na ha, mag-utos ka na lang. Hindi, Delikado. ma'am. Mahawak ka naman, ma'am. Eh kahit na po ang disgrasya, Ah, tapos di. mamaya mahilo kayo, Ay, hindi, ma'am. abutan kayo ng ano doon, Hindi, delikado. Diba? Imbis na aabot ka pa ng 57, 56 and a half na lang. Hindi madamot. Hindi. Oo. Malakas pa yan, ma'am. Oo, malakas. Hindi delikado po. Huwag nyo nang ulitin. Mag-utos na lang kayo. Oo, ma'am. Kasi delikado sa inyo. Diba? Hindi natin alam yung disgrasya. Sa bagay, oo. Diba? Okay lang yung mga ano-ano dyan. Pero pag ganyan kahaba, ang laki, ganyan kataas, ang laki niyan. Delikado yan. So, diba? Ikaw naman, kumusta? Busy ka sa pag-construction doon sa building ng hospital. Ikaw, tapos ngayon, dito sa bahay mo ay busy din sa pag-construction dito sa bahay mo. Na kahit alam kong pagod ka doon sa trabaho mo, pero pag uwi mo, nakikita mo na rin unti-unting matatapos ang mansion mo. Ano sa pakiramdam mo, lalo na ikaw bilang isang padre di pamilya? Kahit nagtatrabaho po ako, ma'am, masaya ako. Iniisip ko yung bahay nga pag uwi ko. Maganda na, mas matibay na. Lagi kong iniisip ko sa trabaho. Nga, di na kami bababagyo. Kung saan kami pupunta nga tatago. Yung mga anak ko nga malit pa, siyempre, pag nagbagyo, kung saan paglipatan namin. Kumbaga napapawi yung pagod mo kasi pag uwi mo, may nakikita kang pagbabago sa bahay mo. Opo, madam. At higit sa lahat, iniisip mo na hindi na kayo kung saan-saan makikitulog, lipat doon, lipat dito, pag oras na tag-ulan at siyempre, yung bagyo hindi natin maiwasan, talagang darating sa atin na bagyuhin tayo. So yung mga iniisip ko na ngayon ay maluwag na Matumba mo, isipan madam. mo na hindi Tutumba na siya. tulad dati. Opo, maluwag na po. Pagdating ko dito, masaya na ako kahit pagod ako. Kaya mo na Kasi bumalik nakikita ko yung bahay ko na ganun na katibay. Ano Kaya naman mga- sabi mga ng mapaluin mga katrabaho mo? buntis siya. Masaya din sila, madam. Swerte mo, sabi nila. Ano pang sabi? Bakit swerte Hindi ka daw? lang dito. Bro. Binigyan ka nila ng bahay, kaya ganun. Swerte niya, sabi nila. Wala namang nainggit doon sa katrabaho mo? Hindi ko lang alam, madam. Yung boss nyo, baka number 1 na inggit. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi maganda yung bahay niya eh. Opo. Siyempre, pinagbibigyan ka pa nga niya, mabait ang boss mo kasi naiintindihan niya minsan na uma-absent ka. Opo. Diba? Napakabait at maintindihin ang boss mo. Opo. Dahil kung iba pa yun, hindi napapayag, hindi ka bibigyan ng konsiderasyon. Kailang, dahil sobrang bait, ang naintindihan niya, kaya napagbigyan ka ng konsiderasyon na maka-absent minsan. Opo. Diba? Diba? So, happy lang tayo. Tuloy ang buhay. Kaya maraming salamat po sa ating lahat po mga kabayan sa walang sawang pagmamahal sa ating mga very generous sponsors po mga kabayan na unti-unti na natin at kunti na lang ang kulang matatapos na tayo kasi ito na lang ang sa harapan ang walang palitada mga kabayan. Naikot na po natin kanina at napakita ko na po sa inyo at bukas din mag-uumpisa na ng palitada sa loob ng bahay bago tuluyan ulan ng ulan, ulan ng ulan. Okay, so maraming salamat po muli sa ating lahat. We love you all. God bless us all. Mwah!